Ito guys, mayroon tayong pakinggan na sinabi ni Atty. Harry Roque. Okay, pakinggan natin. Marami tayong matutunan dito. Ito. BBM 11 plus 1. Alam niyo po, bagamat nagpapakahiro itong 11 plus 1 ng BBM at sinasabing hindi na muna sila magtutuloy dahil nasa Amberga sa Mindanao. Yun nga. Alam naman, Naghanap sila ng mga idol. Naghanap sila ng paraan na hindi matuloy yung Senate hearing ribbon. No? nila. Dahil kahit paano meron silang mga kasamang abogado gaya ni Kiko Pangilinan, alam naman po nila na wala sila sa poder. Na alam nila na hindi legal ang kanilang mga ginagawa. Sila naman aminado Hindi naman nila napalitan si Alan Peter Cayetano kasi malinaw ang sabi ng batas, majority of members of the Senate, so 13. Pero yung mga committee chairman, malinaw din po sinasabi ng Senate rules. At saka ng ating saligang batas kung anong quorum. Ang quorum po ay majority of all members of the Senate. Hindi po pwede na i-exclude nila si Bato at saka si Jinggoy. Kasi ginagamit nilang kaso na Avelino versus Cuenco, ang tamang dahilan kaya na-exclude yung isang senador kasi nasa Amerika and beyond the coercive powers of the Senate. Wala naman pong indikasyon na nasa Amerika si Bato, wala rin indikasyon na hindi masusurban ng summons si Jinggoy. Kung si Madriaga na nakakulong, nakapag-testigo sa Kamara, diba, dun sa House and Justice Committee, kasi nakakulong si Jinggoy, kung kinakailangan boto niya, kung pwede siya na humingi ng abiso sa Sandigan Bayan para pabutuhin sa Senado. So hindi po tama na ginagawa nilang majority ay base lamang sa 22 ng Senado. No? Dahil ang sabi po ng saligang batas, ang saligang batas po ito, all members of each house. So 24 po yan. At ang majority pa rin ay 21. Bakit sila umirap? Unang-una po, meron such a thing as usurpation of authority. Alam po nila yan, na habang Senate President si Alan Peter Cayetano, hindi nila po pwede palitan ng kansinong committee chairperson. Kasi ayon po sa Senate rules, decision po yan ng mayorya. At habang si Alan Peter Cayetano ang Senate President, habang wala pang ibang senador na nakakakuha ng 13 votes for Senate President, ang mayorya ay yung grupo pa rin ni Alan Peter Cayetano. Kaya, kunwari nila, sabi ni Kiko Pangilinan, dahil siya kapugado dun sa grupo nila, consultative meeting ang ginawa nila. Kasi kapag hindi, pwede silang madali ng yung criminal sinasabi ko nga po na yung usurpation of authority at hindi lang po yan, pwedeng graft yan. Kasi lahat ng gastos na i-authorize nila, pati mga pagkain sa hearing, kung sino man ang pumirma, magiging graft po yan. Yan na nga mga idol. Kapag may hearing mga idol, may budget pala yan ng ilang thousand no? Sayang lang yan. Yung katulad nung nakaraan, may hearing, meeting lang, may, automatic may budget. Nasasayang lang mga mga idol, no? Kupal talaga mga politiko na to. Oh. Wala akong kapangyarihan ng kahit sino pumirma para sa gastos ng pinaya na pumirma. Ang pwede lang po mag-order ng pagkain ay yung chairperson ng Senate Committee, yan lang po si Pia Cayetano. So bagamat maliit na gastos po yan, pwede silang mag-graft dyan dahil ang authorized expenditure po yan. Kaya naman po hanga ako dito kay Alan Peter Cayetano na para hindi madawit ang mga rank and file ng Senado, nag-offer na siya ng solusyon na temporary habang hindi pa nagkakaroon ng desisyon kung sino talaga ang legal sa kanilang dalawa na dalawa sila ni Sherwin Gatchalian ang pipirma para kung sino man ang mag-vote, ma-overload yung kanilang mga issue mga cheque. Pero sa totoo lang po, si Alan Peter Cayetano lamang ang mayroong 13 voto. Sa tingin ko po, yung ginawa ni Alan Peter Cayetano na nag-offer na pumirma na rin si Sherwin Gatchalian, yan nga po ay para lang sa kapahanaan ng mga aliado ng Senado at dapat naman po, bawal tayo kay Alan Peter Cayetano kasi muna niya yung kapahanaan ng kanilang mga aliado, hindi yung pumirma. Pero yung kanilang mga palusot na hindi sila pagpapatuloy dahil pupunta sila sa Mindanao at consultative meeting lang daw ang ginawa nila. Yun na nga mga idol. Palusot lang pala yun mga idol, no? Legal
pumunta sa Mindanao, sa may Jinsa, no? Sus Mario Joseph. Yan, no? Mag-authorize ng expenditure. Yan ay graph. Natatakot po sila kaplong kasama ni Chindoy dahil talaga makukulong sila kapag sila nagpumilit na sila po ang legal na senador. Nagtataka rin po ako kung bakit yung grupo ng IBP dahil yung presidente pala ay asawa ay kamag-anak ni Senator Congressman Adjong ay nagpupumilit na kanilang posisyon. Kasi alam niyo po, kung tapat sila sa obligasyon nila bilang abogado, babasahin lang ng nila Aquilino versus Cuento. Alam nila na ang decision doon dismissed because of political question. Yung mga panahon na yun, sa ayon sa 1935 Constitution, yung mga bagay-bagay na inassign sa isang sangay ng gobyerno, hindi po pwede pagkakasukan ng hukuman. Pero sa ayon na sa 1987 Constitution, nagkaroon na tayo ng expanded statutory powers, may kapangyarihan na ngayon ang hukuman, hindi lang kapangyarihan, may obligasyon ng hukuman na resolbahin ang lahat ng kontrobersiya kapag mayroong aligasyon na mayroong paglabis sa kapangyarihan ng kahit sino sa ngayon ng gobyerno. At kaya nga po ngayon, itong issue na po ang quorum ba ay 13 or 12 gaya ng sinasabi ng BBM 11+1 at saka yung pagiging Senate President ni Alan Peter Cayetano, yan po ay talagang isang kontrobersiya na po pwede nang marisolba ng hukuman. Sige pa sinasabi ng ating sa batas na yung eleksyon ng Senate President at ng mga committee chairpersons ay gawain lamang ng Senado dahil sa kinakailangan naman yung botohan para sa Senate President at yung quorum ay sangayon din sa ng batas na sakop ng jurisdiction ng ating taas-taas Cayetano kasi po pwede niyang pag-piestahan yung nangyari sa hearing ng Red Ribbon. Pwede niya sabihin mga mukha naman kayong kawawa, no? Akala ko ba kayong legal, bakit hindi kayo nagtuloy? Pero itong si Alan Peter Cayetano, inuna talaga muna ang pangangailangan ng mga taga-Mindanao kaysa dapat ganyan naman po. Dahil yung kagustuhan naman ni Gatchalian mag-Senate President at kagustuhan ng mga Erwin Erich Bindalo. Yan mga Bindalo. Sa dalawang pagkakataon, dapat isang tabi muna. Dahil unahin muna yung kalamidad, yung aberya na tumama sa So ako naman po, ako po yung sumusuporta sa sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano sa mga ganitong panahon. Unahin muna po natin ang pagtulong sa ating mga kababayan na naging biktima ng dilubyo. Pagdasal po natin ang Mindanao, yung mga kaya po natin ibigay sa mga naging biktima. Pinakamagaling po dyan, of course, po nasa Red Cross. Kasi Red Cross, pinagkakatiwalaan naman po na makakarating yan sa mga naging biktima. So kung meron kayong pera, meron kayong mga damit, meron mga pagkain na gusto rin padala, i-cost nyo lang po yan sa Red Cross. O kung hindi man, i-cost nyo po yan sa Caritas. No? Kasi Caritas naman, isang Catholic na relief organization. No? Yung mga Kristiyoso, huwag na po kayo magbigay sa mga vloggers na humihingi ng donasyon. No? Kasi hindi kayo sigurado makakarating. Tama. Huwag na kayo magbigay rin sa vloggers na kupal, no? Baka ibulsa lang mga idol. Para nga iwasan na yung para sa mga biktima ng dilubyo ay nakukurakot pa. No? So sa akin, ang rekomendasyon ko po, either sa Red Cross, sa Caritas, o di naman po sa opisina po ni Vice President. Si Vice President naman po, malawak ang kanyang network lalo sa Mindanao at sigurado naman po kakarating ang tulong sa ating mga kababayan. Mga kaibigan, supportahan po natin ang posisyon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Tulungan po natin ang ating mga kapatid sa Mindanao na naging itong napakalakas na tulong doon na tumama po sa siyempre po sa mga kapatid natin sa General Santos at sa buong Mindanao. Nagdarasal po namin kayo, kapit bisig lang po at kami po ay nakikiramay at ulitin ko po ang mga donasyon natin. Parating po natin sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa Red Cross o din po sa Caritas. Maraming salamat po. Ito po yung bayan at sasabi, I love you Philippines. The only country that I have, the only country that I have. God bless. Okay, yan ang sinabi ni Spax, no? Congrats sa inyo, Spax.